Marahil tayo nga ay nasa kumunoy ng mga problema, karamdaman, o anumang kabigatan na dinaras natin dito mga araw na dumating o nagdaan. Ang gagawin natin, dapat tayong kumapit. Kumapit saan? Gusto kong dalhin ang ating mga sarili sa banal na kasulatan. Ito'y matatagpuan natin sa aklat ng Lucas. At ito isang kasaysayan ng isang babae na siya ay nahulog sa pumunoy ng karamdaman at wala siyang magawa sa kanyang sarili kundi ang kumapit. At sa kanyang pagkapit, pansamantala lamang upang siya'y maghintay na may tutulong sa kanya. Lucas 8 verses 43 hanggang 48, ganito ang sabi. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at di mapagaling ng sino man, na lumapit sa kanyang likuran at hinawakan ng laylayan ng kanyang damit, agad tumigil ang kanyang pagdurugo. Sinabi ni Jesus, "Sino ang humawak sa akin?" Nang tumanggi ang lahat, sinabi ni Pedro, "Guro, pinapalibutan ka at sinisiksik ng napakaraming o pagkaraming tao." Subalit, sinabi ni Jesus, "May humawak sa akin, sapagkat alam ko na may kapangyarihan umalis sa akin." At nang makita ng babae na siya ay hindi natatago, nangangatal siyang lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. Kaya nang sinabi sa harapan ng mga tao kung bakit na hinawakan si Jesus at kung paano siya ay kaagad gumaling. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pumayo kang payapa." Ito ang salita ng Panginoon at pinamagatan natin ngayong gabi. Kanino ka kakapit? Kanino ka kakapit? Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong banal na kasulatan na malaya kaming magbuklat nito upang pakinggan ang inyong mga salita. At dinadalangin din po namin na nawa sa aming pagbukas ng inyong salita ay buksan niyo rin po ang aming puso upang tumanggap ng inyong pong aral, ng inyong turo ngayong gabi. At nawa nga po, sakipin niyo kami sa pumunoy ng mga problema, karamdaman na aming pong kinabagsakan ngayon. Marahil, bawat isa sa amin dito mayroong pangamba, mayroong takot, maring nabibigat ang lubha at nawawala ng pag-asa. Ngunit ang salita niyo palagi nangangako na sa tuwing kami ay kumakapit sa inyo, tumalapit sa inyo, pagsubok ng buhay at panatili sa inyo, dumarating kayo upang kami tulungan at iligtas sa aming kalagayan. Kaya salamat po, Ama, na mayroon kaming kalayaan na mag-aral ng inyong salita. So kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa ating binasa, nakita natin na isang babae ay dinugo ng 12 taon at wala na siyang magawa sa kanyang karamdamang ito. Ngunit nung marinig niya ang pangalan ng Panginoong Hesus, siya po ay lumapit at nagsuko ng kanyang buhay at nanatili kay Kristo at siya ay iniligtas ng Panginoon. Ito'y nagpapahiwalag sa atin ngayon na anumang oras na tayo din po ay lumapit kay Kristo kung tayo ay nasa pumunoy ng problema at tayo ay makinig sa Kanya, magsuko ng ating sarili at manatili sa Kanya, mayroon din tayong kaligtasan anuman ang ating hinaharap ngayon. Na paano umapit kay Kristo upang maligtas tayo sa tiyak na pagkalaglag natin sa pumunoy ng iba't ibang problema sa buhay. Mayroong 3 ipinapakita rito sa kasaysayan ito. Kailangan nating tignan at pag-aralan at sampalatayanan
at ipamuhay kung tayo ay dumadanas ng kabigatan ng ating buhay. Una, kailangan dito ang paglapit, kailangan dito ikalawa ang pagsuko, at kailangan dito pangatlo ang pananatili sa ating Panginoon. So, ang pagtapit sa Panginoon ay hindi lamang basta ito ay salita, Lord, naniniwala ako sa iyo, ako'y nagtitiwala sa iyo. Unang-unang, pagtapit sa ating tagapagligtas ay nagsisimula sa paglapit sa Kanya. Ang paglapit sa Panginoon ay alam natin hindi po pisikal, pero sa kasaysayan natin, pisikal, literal, na lumapit ang isang babaeng mayroong problema. Pero sa ating panahon ngayon, hindi kailangan tayo lumapit sa isang Kristo na nagpapakita, kundi ito'y sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ng ating pagtitiwala sa Kanya, lumapit tayo gaya ng paglapit ng babaeng ito sa ating Panginoon. Now, ang tanong natin, bakit siya lumapit sa Panginoon? Basahin natin muli ang verse 44. Ganito ang sabi, Lucas 8:44, sa ating text. Simulan sa verse 43, may isang babaeng na 12 taon nang dinudugo at di mapagaling ng sinuman. At sabi sa ibang bahagi ng kasulatan, lahat na ng paraan, lahat na ng kanyang kayamanan, ikinukol niya sa doktor pero hindi siya mapagaling. Then 44, kasi lumapit sa likuran ng ating Panginoon, hinawakan ang laylayan ng kanyang damit, agad na tumigil ang kanyang pagdurugo. Lumapit itong babae ito sa ating Panginoon. Mayroon siyang karamdaman, mayroon siyang pangangailangan, siya ay nabibigatan. Kumbaga, siya ay nahuhulog sa kumunoy ng karamdaman. Problema ito. Maring iniwan na siya ng kanyang mga sa buhay, ng kanyang mga magulang, ubos na ang kanilang mga kayamanan sa pagpapagamot ng kanyang karamdaman, pero hindi gumaling. Pero nung marinig niya ang tungkol sa Panginoon, paano natin malaman yun? Doon po sa ibang sulat, ni Marcos, Kapitulo 5, 27. Ipinahin ni Marcos na hindi basta-basta lumapit ang babae nito kung wala siyang narinig. Ang sabi nito, narinig niya ang tungkol kay Jesus. At dahil siya nagparinig tungkol kay Jesus, lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Now, ang paglapit ko sa Panginoon sa ating panahon, hindi ito pisikal, kundi sa ating pananampalataya, sa ating buong pusong pananampalataya. Noong marinig ng babaeng ito ang tungkol kay Jesus, hindi lang basta tungkol sa pangalan ni Jesus, kundi tungkol kay Jesus kung ano ang kanyang ginagawa sa panahon yun. Nagpapagaling siya na may karamdaman, siya'y bumubuhay ng patay, siya'y nagtuturo, nangangaral, at siya'y nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Kahit napakaraming tao, ang sabi sa ating binasa, napakaraming tao sinisiksik ang Panginoon, pero babae nito ay lumapit sa likuran ng Panginoon. Sapagkat mayroon siyang hangarin, ng kanyang hangarin, mahawakan lamang ang laylayan ng damit ng Panginoon, siya ay gagaling. Now, pasdan ninyo ang babae nito. Naway makita natin ang aral sa atin. Marami sa atin ang nakakarinig tungkol kay Jesus. Marami ang naniniwala kay Jesus, pero hindi lahat lumalapit kay Jesus. Hindi ka magkakaroon ng mabigat na pagkapit sa ating Panginoon hanggang hindi mo inilalapit ang iyong paniniwala kay Jesus. Marami tayong problema, pero tumatawag ka sa Panginoon sa ating labi, pero hindi tayo lumalapit sa Kanya. Pero babae ito, hindi naman sa napakaraming tao, lumapit siya kay Jesus. At hindi lang yun. Kung ito'y 12 taon nang dinudugo, alam natin itsura ng babaeng dinugo ng 12 taon. Siruet lang eh. Wala pang 1 linggo, simula ng maoperahan. Pero nung lumabas, payat na. Eh gaano pa kaya ito? 12 years! Mayroong hemorrhoids. Dinudugo siya araw-araw. Mabaho na siya. Hindi na siya nilalapitan ng mga tao. Ano pang itsura niya?
siguro mataba pa yung gis sa kanyang katawan. Isinuko niya na lahat ng kanyang kayamanan, pero nung marinig niya ang tungkol kay Jesus, ang kanyang pagkarinig hindi na natili sa pakikinig, kundi siya lumapit. Lumapit siya sa Panginoon kahit maraming. Nang sa kanyang paglapit, anong ginawa ng babae ito? Lumapit ba siya na hindi niya muna kinilala ang Panginoon o hindi niya pinakinggan ang Panginoon? Natural, pinakinggan niya. Napakalaga po ang paglapit kay Jesus sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang mga sinasabi. Sapagkat ayon na sa Roma 10:17, sa pakikinig, dumarating ang pananampalataya. Maaaring may paniniwala tayo sa ating sarili, pero kapag kayo nakarinig ng pangangaral tungkol kay Kristo o salita ni Kristo, iba yung dumarating na pananampalataya sa iyo. Ito yung tinatawag ng pananampalataya na nakapagligtas. Kaya sa pakikinig ng salita o ni Kristo, tumitibay ang ating pananampalataya. Kaya babae ito, talagang nung marinig niyang pangangaral ng Panginoon na mayroong pag-asa, may buhay, sa mga katulad niyang may karamdaman, abay nagpursige talaga siyang mahawakan lamang ang laylayan ng Panginoon. Marami siyang narinig na tinig doon. Maraming mga tao, pulis ka dyan, ang baho-baho ko, pero hindi niya pinakinggan. Ang pinakinggan niya, kung ano ang itinuturo ng Panginoon. Tayo ba nakikinig kay Kristo? Sa tuwing bang ipinapangaral ang salita ni Kristo every Sunday, every Thursday, pinapakinggan ba natin si Jesus? Alam ko marami sa atin nasa upuan ng pangangaral pero maraming nagtutulog dahil hindi pinakinggan ng Panginoon. Wala tayong makukuha din. O di kaya naman, nandiyan tayo sa pakikinig ng pangangaral pero ang isip natin lumilipad at hindi natin narinig ang sinasabi ng Panginoon sa ating puso. Tulad ng babaeng ito, 12 taong naghihirap sa kanyang problema. Pero nung makarinig siya tungkol kay Jesus, lumapit siya upang pakinggan ang salita ng buhay na nagmumula sa kanya. Yun ang unang-unang paraan. Paano tayo makakapit kay Kristo? Ito sa pamamagitan ng ating paglapit, sapagkat sa paglapit natin, marinig natin ang kanyang tinig, ang kanyang salita. Dili kalawa, hindi pa nagtatapos doon. Simula pa lamang yung ating paglapit. At pagkatapos sa ating paglapit, nakilala natin siya sa kanyang salita, kailangan natin dito ikalawa ang pagsuko ng ating sariling kakayanan. Natingnan niyo ang sinabi ng banal ng kasulatan tungkol sa babaeng ito. Doon naman sa sulat ni Mateo, kasi tatlo may sulat ng kasaysayan nito, pero tignan natin yung iba't anggulo ng pagkakasulat. Matthew 9:21. Verse 20, ganito ang sabi, samantala may isang babaeng 12 taon nang dinudugo ang lumapit sa likuran niya at hinipo nito ang laylayan ng kanyang damit. Bakit? Sapagkat sinasabi niya sa kanyang sarili, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Tingnan niyo isang salita, paniniwala ng isang babaeng mayroong pananampalataya. Ang sabi niya, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Natanda natin, ang babaeng ito maaaring mayaman. Ginamit niya lahat ng kanyang salapi, ang kanyang pera, para siya may punta sa mga mamahaling doktor, mamahaling hospital, at maaaring mga dakilang doktor tumingin sa kanya, ginastusan niya, pero walang nangyari sa kanya. At wala siya magawa. Alam niyo, ang sabi niya, tapos na ako dyan. Sa tono ng kanyang salita, sabi niya, kung may hipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Saan daw siya gagaling? Ang paghipo sa laylayan ng damit ng Panginoon. Ibig sabihin, kung si Kristo bigyan ako ng kagalingan, gagaling ako. Isinupo niya na ang kanyang lahat ng kakayanan. Nasubukan niya nito 12 taon.
Walang nagawa ang tao. Walang naibigay ang tao na kapayapaan sa Kanya. Walang naibigay ang tao na kaligayahan sa Kanya o kayamanan sa Kanya. Ang pag-asa niya lamang makahipo man lamang siya ng laylayan ng Panginoon, ang paniwala siya ay gagaling. Ito yung salitang ganap na pagsuko. Wala na siyang tinitignan sa kayamanan, wala siyang tinitignan sa mga doktor, wala siyang tinitignan ng mga tao na maaaring makapagbibigay sa kanya ng pag-asa. Hindi tao makapagbibigay ng pag-asa. Tanging ang Panginoon. Kung ating isusuko ang ating sarili, mahimo ko man lamang nakatuon na siya sa ating Panginoon. Ngayon, hindi siya lumapit kay Jesus bilang karagdagan ng kanyang relihiyon. Kapag tayo mayroong problema, anong ginagawa natin? Lapit sa albularyo, lapit sa mga St. Peregrine, sa kung anong mga relihiyon ng nilalapitan. Maraming pinupuntahan sa mga espiritista, sa mga ano bang mga gamot-gamot ngayon, ng mga networking, lahat ginagamit ang lahat ng yun. Hindi. Lumapit ang babae ito, hindi para idagdag na koleksyon ng Panginoon, kundi lumapit siya bilang kanyang tanging pag-asa. Magsuko siya ng kanyang sarili sapagkat ito ang kailangan niya. Wala na siyang magawa sa kanyang mga nakaraan. At alam niyo, anong klaseng pagsuko ginawa ng babae ito? Mayroon ba siyang pagmamalaki? Ako, galing na ako sa maraming doktor, pumasok ako ng milyon. Pero hindi, subukan ko si Kristo. Nakasakate. Marami tayong ganyan. Sumusuko tayo, pero mayroong pagmamataas. Pero babae ito, masabi na, mahimo ko man lamang kung kababaan siya, nagsuko ng kanyang kakayanan. Buong mapang puso. Wala na siyang magagawa. Dahil sa kanyang pagpapagamot sa iba't ibang doktor, lalo lang nakuha ang kanyang karamdaman. Tingnan lang sabi sa Mark 26. Mark 26. Basahin natin ang 25. Mark 5, 25 and 26. Tingnan nyo ang nakasabi. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubhang naghirap sa maraming doktor, maraming nanggagamot, at maraming gamot. Okay? Nagugulan niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Ito yung ating dapat gawin kapag tayo ay nasa kumunoy ng kahirapan, kawalang pag-asa. Huwag tayong tumingin sa tao kung ano magagawa nila, kung ano may bibigay nila. Kundi buong puso tayong sumuko sa Panginoon. Lord, wala akong magagawa. Abutin mo lamang ako. Kahit kaunting pagtingin ng Panginoon, ako ay gagaling sa aking problema. Wala na siyang magawa, kundi ang magpakababa sa Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, kaibigan, hanggang kailan ka susuko? Hanggang kailan ka susuko? Hanggang kailan mo isusuko ang buhay mo kay Kristo at ikay kumakapit pa sa tao na para ba ang tao ang sa magbibigay sa iyo ng solusyon ng iyong kaluluwa? Hanggang kailan ka pa magmamatigas kay Kristo? Ang Panginoon, narinig mo, lagi siyang nananawagan hanggang ngayon sa lahat. Alam ng Panginoon, hirap ka na, wala ka nang magagawa. Ang sabi nga sa Isaiah 1, chapter 1, verse 3 hanggang sumusunod sa mga Israel, ang yayabang ng Israel. Bagamat ang sabi ng Panginoon, ang tataas ng inyong pagmamayabang, ang inyong karamdaman mula sa turuktok hanggang tarampangan, hindi na makatayo, pero hindi pa rin niyo ako kinikilala. Hanggang kailan kayo magmamayabang sa aking harapan? Alam ng Panginoon ang buhay natin. Lahat ng ating pinapangarap, lahat ng ating ambisyon, lahat ng ating plano, wala yan. Hindi yan makatulong na yung kaluluwa. Hanggang kailan kang magpakababa at sumuko sa ating Panginoon.
Nanawagan ng Panginoon palagi. Ang sabi sa Matthew chapter 11:28, anong sabi niya? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapayapaan. Hindi sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nalulupaypay at lubhang nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kayamanan upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Bibigyan ko kayo ng mga tao na may yaman para kayo ay umangat sa buhay. No, sabi diyan, lumapit kayo sa akin at ako magbibigay sa iyo ng iyong kapayapaan. Ang alam natin kapahingahan ng ating pisikal, pero ang tinitignan ng Panginoon, alam ng Panginoon ng buhay natin, tayo hirap na hirap sa ating kasalanan. At ang ating kasalanan na siya magdadala sa atin sa impyerno. At ang tawanagan ng Panginoon, kayong lahat nandulupaypay, aminin ninyo, kayo ay nandulupaypay. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Yan ang panawagan ng ating Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, hanggang kailan ka kakapit kay Jesus? Sabi ko ng Panginoon sa John chapter 16:33, kapayapaan ko binibigay ko sa inyo. Hindi ko kapayapaan ng mundo. Ang pangako ng mundo ay kasarapan ng laman, kasiyahan ng laman, kasiyahan ng pride, kasiyahan ng mata. Pero ang pangako ng Panginoon, kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Peace I give unto you. At hindi ang kapayapaang ibinibigay ng mundo. In the world, you have no peace. Wala kayong kapayapaan sa mundo. Ang kapayapaan natin kay Kristo lamang. John 14:26. Gusto natin kumapit kay Jesus? Gusto na tayong magkaroon ng tiyak na kaligtasan na tayo pabutin sa paglahulog natin sa kumunoy ng problema ng ating kaluluwa. Unang-una, lumapit tayo sa Kanya. At sa ating paglapit, huwag tayong lumapit na nagmamatas, kundi lumapit tayo may pagsuko ng ating kakayanan. At kapag naroon tayo, ikatlo, ay dapat nating gawing manatili sa Kanya. Kay Kristo tayo manatili, hindi sa tao. Maraming mga tao naghahanap ng kapwa-tao kung sila manatili dahil akala nila ito magpagbibigay sa kanila ng kanilang kahit pang kapahilaan ng kaluluwa. Pero ang salita ng Diyos, tulad ng kasaysayan nito, kay Kristo lamang matatagpuan ng totoong kapayapaan. Kaya nga paglapit natin kay Jesus at nagsuko tayo ng buhay sa Kanya, matutunan natin mag-commit ng ating sarili sa Kanya. Manatili tayo sa Panginoon. Manatili tayo. Kung paghihintay na lang, darating na siya. At hahatulan ang lahat ng mga hindi sumampalataya sa Kanya at Kanyang ililigtas sa lahat ng manatili tayo sa Kanya. Alam niyo ang babae nito? Hindi na siya bumigaw sa ating Panginoon. Simula nung siya nakalapit at nakapakinig, nagsuko na siya ng kanyang sarili. At dahil nagsuko siya ng kanyang sarili, nanatili na siya sa ating Panginoon. Alam mo, makasarap po manatili sa presensya ng Panginoon. Kaya gaya ng ating inawit ngayon, si Jesus ang ating kaibigan. Kung mayroon tayo kabigatan, sa Kanya natin dalhin. Alam niyo, ang babae ito hindi na umiwalay. Naniniwala ko, isa na to sa mga babaeng sumusunod sa Panginoon hanggang ang Panginoon ay matako sa krus. Hanggang ang Panginoon ay mataas sa kalangitan. Naniniwala ko kasama ang babae ito sa grupo ng lahat ng mga mananampalataya sa time na nanatili siya. Bakit? Kilala niya si Jesus. Personally, meron siyang relationship with Christ. At sa pananampalataya, mayroon siyang pinangawanan. Si Kristo na Diyos, nagpapagaling, nagliligtas. Alam niyo, ang dahilan ng paglapit ng babae ito kay Jesus? Paniniwala. Paniniwala ang dahilan ng kanyang paglapit at ng kanyang pagsuko at ng kanyang pananatili sa Panginoon.
mayroong pananampalataya ang babaeng ito. Para natin malaman, basahin natin muli ang ating talata nung siya ay pinagaling ng Panginoon. At sabi, verse 48, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umayaw ka. Mabayaw. Ang babaeng ito, simula ng isilang, hanggang siya nagkasakit, hanggang siya dinala ng kanyang mga doktor, may paniniwala sa doktor, may paniniwala sa gamot, may paniniwala sa tao, may paniniwala sa lahat ng bagay sa mundo. Pero hindi yun ang nakapagpagaling sa kanya. Hindi yun ang nakapagdiligtas sa kanya. Pero yung paniniwala niya sa ating Panginoon, yun ang nagpagaling sa kanya. Kaya sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nanatili siya. Nanatili siya. So, ang kanyang pananatili rito ay larawan ng kanyang talagang mabigat na pagkapit sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ikumpara natin ito sa ating sarili. Ang sabi mo ay paniniwala kay Jesus. Mayroon ko bang pananampalataya sa Kanya? Dapat mayroon tayong pagkukulit ng ating buhay sa Kanya. Talikuran na natin yung pangako ng mga tao. Kundi isuko natin lahat. Bigay natin ang ating buhay, manatili kay Jesus. Dahil kung ano yung ating paniniwala na tao ang makapagligtas sa atin, yun ang makapagpapalayo ng iyong commitment sa Panginoon. Pananampalatayang babae ito'y sagad sa kanyang kaluluwa. At ang kanyang pananampalataya, hindi tayo hagdanan. Kahit sinong tao ang umaadang sa kanyang tayo ngayon. Naniniwala ako. Napansin ito ng maraming tao nung siya lumapit. Malayo pa lang ito, naamoy lang ng mga tao. Pero hindi niya itinahiya yun. Hindi niya itinahiyang kilalanin si Kristo na kanyang Panginoon at kanyang nagpagligtas. Lahat tayo mabaho sa kasalanan. Iba't ibang kasalanan meron tayo. At ito rin naging dahilan kung bakit hindi tayo makapagbigay ng commitment sa Panginoon dahil nahihiya tayo sa mga sinasabi ng tayo. Kaya sa gabi ito, para sa mga wala pang seryosong commitment sa Panginoon, buhay niyo ay tulad ng babae nito. Buhay niyo ay tulad ng babae nito. 12 dinudugo. Pero tayo, kayo, simula nang kayo ay nasa sinapupunan pa lamang, dinudugo na kayo ng kasalanan. At ang kasalanan yan ang maghatid sa inyo sa kapamakan ng impyerno. Wala tayong pagkakaiba sa babae ito. Physical ito sa panahon ng Panginoon. Pero ipinasulat ito, itong kwentong ito, upang ipakita sa atin na tayo man ay mayroon ding pagdurugo ng ating mga kasalanan. At ang kasalanan ito ay tsak magdadala sa atin sa impyerno ng kamatayan. At hanggang hindi ninyo isuko ang inyong buhay kay Kristo, wala kayong tamang paglapit at wala kayong tamang pagsuko. Kailangan manatili sa Kanya. Parang natin, na anumang pagtitiwala natin sa ating sariling makayunan, ipinakita rito for 12 years, lalong wala. Nagpapakita lamang sa atin yung ating karamdamang espiritual, ang ating kasalanan na magdadala sa atin sa tiyak na kapamakan sa apoy ng impyerno. Walang paraan, anumang doktor, anumang gawa ng tao, anumang kapangyarihan sa mundong ito, hindi ito makapagbibigay ng solusyon sa ating kasalanan, kundi tanging ang Panginoon sa Kristo lang. Siya lamang ang namatay sa krus. At ang kanyang ginawang kamatayan sa krus, yun ang magliligtas sa atin. Ang ating tagapagligtas ay ang Panginoon sa Kristo. At sinasabi sa ng kasulatan, Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silo ng langit ay binigay ng Ama o ng Diyos para sa ikaligtas ng silo ng sumasampalataya, kundi ang pangalan Jesucristo lang. Mga kapatid,
ipinapakita niya sa kasaysayan ito ang ating pag-asa, ang inyong pag-asa. Alam nyo, bakit umabot na 12 taon ng babae ito hindi naman tayo? Para ipakita sa atin na lahat tayo rin narito, ano man ang karamdaman natin, lalo sa kasalanan, ay hindi tayo mamamatay hanggang hindi tayo nakarinig ng kanyang pangakong kaligtasan. Kaya mapalad ka na ngayon ay nakaparinig ka ng pangangaral tungkol kay Kristo. Sapagkat maraming tao namamatay sa sinapupunan pa lamang, hindi na nakarinig. Hindi na hindi kalooban ng Diyos, kalooban din ng Diyos. Pero dapat kang matuwa, pagsaya. Sa kabila ng maraming aksidente sa iyo, sa kabila ng maraming kahirapan, mga pagsubok, muntik-muntikan ka na mamatay, ngunit nabubuhay ka pa sapagkat ipinapakita rito na mayroon kang pag-asa na mabuhay. Tulad ka na isang taong kumunoy, palubog ka ng palubog, kumakapit ka sa damupan samantala lamang para dumating ang magliligtas sa iyo. Hindi ka maliligtas kumunoy sa iyong sarili, kundi kailangan may magligtas sa iyo. Pero magagawa kung kumapit. Pero pagkapit mo, hindi pa rin ka na makapagliligtas, kundi ang tagapagligtas ay ang Panginoon. At hindi lamang yun sa ating, sa inyong mga wala pang tamang pangipagrelasyon sa Panginoon. Ikalawa, ang tamang pagkapit kay Kristo ay hindi salita lang. Ako, madaro lang ako dyan. Alam ko na yan. Salvation, kahit pa ako interview, alam ko na yan. Hindi salita. Hindi salita. Kailangan may isagawa mo ang totoong paglapit, ang totoong pagsuko, at totoong commitment, pananatili kay Kristo. Kung wala ito, ang sabi ng Panginoon sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. O sa ibang salin, apart from Jesus Christ, you are nothing. Kaya ang pagkapit sa Panginoon ay hindi salita, kundi sinasagawa. At ikatlo, ang makikinig sa salita ni Kristo, ang unang kasangkapang biyaya ng Diyos upang magtapos tayo sa totoong pagkapit kay Kristo. Kung walang pakikinig, kung wala tayong marinig tungkol kay Kristo, kung wala tayong marinig na si Kristo ang tagapagligtas, kung wala tayong marinig na ang kamatayan ni Kristo ang siyang magliligtas sa atin, magtitiwala tayo sa ating sariling lakas. Magtitiwala tayo tulad ng babae ito for 12 years. Naubos na lahat ng kanyang magagawa, pero hindi siya naligtas. Kailangan ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ang pakikinig ng salita ng Diyos, dito nagsisimula ang pananampalatayang sumasampalataya kay Kristo na siya ang iyong tagapagligtas. Ito ang tinuturo ng kwentong ito sa akin. Pangapat, ang leksyon dito ay pinapakita na ang pagkamapalad ng taong nabumuhay sa pananampalataya. Alam mo, mapalad ang mga taong nabumuhay sa pananampalataya. Tingnan niyo ang sabi sa sulat ni Lucas sa conclusion ng Panginoon sa babae ito. Then tignan natin sa Mark at sa Matthew. Tignan sabi sa Luke chapter 8:48. Ang sabi rito ng Panginoon sa babae at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pumayo ka, mapayapa. Ibig sabihin, nakabigya ka na, matiwasay ka na. Nag-lay mo ang kaligtasan. Hindi lang kaligtasan ng kanyang katawan ito, pisikal. Pero yung pananampalataya, yun ang nakapagligtas ng kanyang kaluluwa. Kaya double healing ito eh. Healing sa pisikal and healing sa spiritual. At ganoon din sa atin, healing sa spiritual. At hindi lang yun, pakinggan natin as lang sa Mark 5:34. Sulat ni Marcos. Paano sinabi?
At sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng panampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Dalawa po, kagaling ka, sinabi. Pinagaling ng panampalataya at ngayon naman, pinagaling sa kanyang karamdaman. Ganun po magigtas ang Panginoon eh. Alam kung may mga testimony tayo dyan, sa akin lang, pagamat pod-pod na ito, pero niluwalhati kong Panginoon dyan. Alam niyo naman dati kong karamdaman, yung sa atin dito, alam niyo, na ako'y mayroong sakit sa utak. Nagkaroon ako ng microaneurysm, pumutok ng isa, kaya paralyzed for 5 months. Kung tawagin yung subacute hemorrhage, tinaningan ako sa RITM, days to live. Pero may nag-share sa akin na mayroon pang isang baraha, si Jesus Christ. Una, hindi ko pininiwalaan. Pero noong lagi ko narinig ko palagi ang salita ni Kristo. Hindi ko namalayan hanggang ngayon. Kung huli CT-scan ako, walang makitang trace na mayroon akong microaneurysm. Libo yun ng mga ugat na nagbubuhol-buhol, na maambok. Pagka nagagalit ako, lumamabay na puputok. Pag nalumpot ako, lumamada. Pero walang makitang trace. Nagkakaroon na yun? Hindi. Pinagaling ako ng Panginoon sa akin physical, pinagaling niya ako sa akin spiritual. Karamdaman. At alam kung nangyari sa akin, mangyari sa iyo. Kung wala kayong karamdaman, spiritual. Matthew 9:22. Ang sabi, nang lumingon si Jesus at nakita siya, ay sinabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob. Alam niyo, minsan, yan ang kaya problema natin eh. Nanampalataya na tayo, nagtitiwala kay Jesus, pero napakahina ang loob natin, hindi tayo malakas sa panampalataya. Nagsisika pa rin tayo sa ating sariling gawa. Pinagaling ng babaeng ito sa kanyang karamdaman, pero sinabihan ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob mo. Wala namang maramdaman. Bagaman ng babae ito, naramdaman niya na ampat ang kanyang dugo. Pero walang pagbabago sa kanyang katawan. Proseso ang ginagawa ng Panginoon pagpapatibay ng ating panampalataya. Kanya pinapagaling bawat aspeto ng ating buhay. Relasyon natin sa anak, relasyon natin sa asawa, relasyon natin sa ating mamamayan, relasyon natin sa trabaho, relasyon natin sa ating sarili. Hinihil ng Panginoon. Lakasan mo ang loob mo. Pinagaling ka ng iyong panampalataya at gumaling na ang babae sa oras din. So sa kauli-ulihan ng kapatid, dapat natin alalahanin, lahat ng biyayang ito na nangyari sa babae ay mangyayari din sa iyo kung ikaw ay kapit kay Kristo. Paano? Lumapit sa Kanya, sumuko sa Kanya, at manatili sa Kanya. Tayo manalangin.